At heto ang pinakamatinding balita na nakalap ngayong araw na ito. Philippine National Police nakaalerto sa posibleng... Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto, i-update ko kayo sa latest na developments, latest na mga nangyayari. Unahin natin itong patungkol kay Zaldico, no? Meron po ngayong lumutang isang hindi nagpakilala. Kaya nga ako dito parang nagtataka na naman ako parang dinidiscredit niya itong mga 18 ex-Marines. In-interview siya ng media, hindi naman nagpapakita ng mukha. Okay? Nasabi niya, nasa 120 raw ang pinapasweldo niyang bodyguard noon. Yan ang sabi niya. I think dating empleyado ito ni Zaldico, itong lumutang na ito, na hindi naman siya nagpapakita ng mukha. Tapos, parang sinabi niya sa media na nagsisinungaling itong mga 18 ex-Marines. Okay? So, oobserbahan natin, no? Panoorin natin ang balita at magko-comment tayo dyan. Okay? At Ito yung bagong pautot ng Administrasyong Marcos, no? Na itong si Cheese Escudero at itong si Martin Romualdez, ang mga PNP raw, no? Ang Philippine National Police, nakaalerto sa posibleng paglabas ng bansa ni Romualdez at Escudero. Kung ganun, kung si Cheese Escudero at si Romualdez ay nagplanong lumabas sa bansa, ano ba talaga? Guilty ba sila? Pero sa tingin ko, parang si Cheese Escudero para namang wala Parang focus naman si Cheese Escudero sa trabaho niya sa Senado. Itong si Martin Romualdez kasi ito yung aking opinion gustong magpa-opera sa kanyang sakit doon sa Singapore na pwede namang gamutin dito sa Pilipinas. Mas naniniwala pa ako na si Romualdez yung gustong lumabas sa bansa. Yung si Cheese parang malabo, okay? Naka-alerto na raw sila. Mamaya magko-comment tayo diyan, okay? At heto ang pinakamatinding balita na nakalap ngayong araw na ito. Itong si pasaway na DILG Secretary John Vic Remulla. Ay naku, ang yabang nitong taong ito. Pasimple lang itong taong ito pero mayabang rin Handa na raw siyang maging presidente. Wow! May guts ka pang tumakbong presidente. Yung bang feeling niya na mananalo siya. Mamaya, atin pong pakinggan si John Vic, okay? Babanatan natin yan kasi pasaway rin itong si Llamas Isa pa yan, si Llamas. Feeler talaga guys. Parang feeling talaga. Hindi nila talaga alam na maraming nagagalit sa kanila. No? Sa kanilang mga prinsipyo. Mga bias media. Ewan ko ba dito kay Llamas? Bakit lagi itong ini-invite ng mga mainstream media? Ito pa. Itong mga congressman sa Kamara umalma sa ginawa ng asawa ni Vice President Sara Duterte, no? Dahil sa pagsampa ni Attorney Carpio dito sa may nilabag na batas ayon sa kampo ng itong asawa ni VP Sara ay si Mans Carpio, may nilabag na batas itong some of the members of the Committee on Justice o sa Kamara. Dahil dito sa sa publiko sa kanilang bank account. Tama naman diba? Umalma yung mga kongresista. Ngayon, kayo yung gumagawa niyan, tapos kayo yung umalma ngayon. Di ba? Deserve nyo yan. Kasi kayo yung gumagawa ng problema na yan Di ba? So, yun po ang pag-uusapan natin ngayong umaga na ito. Paki-like muna at saka paki-share para marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin. At sa mga first time dito nanonood, subscribe na po kayo. Okay? Mahalagang mag-subscribe para updated kayo lagi sa akin. Okay, ito. Sino ba itong lumantad ngayon, no? At sinabing sinungaling, exaggerated raw itong mga 18 ex-Marines. Kasi nagdududa ako rito May gumagawa na naman dito. Para ililin lang na naman ang taong bayan. Kasi yung 18 ex-Marines, malaki yung impact sa taong bayan. At yung ginawa ng 18 ex-Marines, naniniwala talaga yung taong bayan na may mga maleta na ewan ko lang nagdududa ako na meron na namang gumagawa ng
witness, di umano. Gawang witness. Ito, panoorin niyo itong balita na ito. Play natin. Exaggerated daw ang statement ng nagpakilalang 18 ex-Marines at bagmen umano ni resigned Congressman Zaldico. Kinumpirma rin ng nagpakilala niyang dating political consultant ang dapat sanay paglitaw ng second batch ng grupo. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kuha ang larawang ito sa isang restaurant sa Asiana, Parañaque noong Marso 6. Ang tanong ko dyan sa media, bakit nyo i-blur? Di ba? Akala ko ba, lumutang siya para titistigo na itong 18 ex-Marines na ito ay nagsisinungaling. Ang mga 18 ex-Marines nga, nagpapakita sila ng mukha eh. Ngayon, dinidiscredit mo itong 18 ex-Marines na sila ay nagsisinungaling o nag-exaggerated yung kanilang kwento. Bakit hindi ka magpakita ng mukha? Di ba? Magpakita ka ng mukha para panipaniwalaan ka ng taong bayan. Yung 18 ex-Marines, nagpakita ng mukha eh. Matapang sila. Eh, ikaw, wala kang bayag, hindi ka nagpapakita. Di ba? Meeting ito ni Mr. M na nagpakilalang dating political consultant ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang siyam na dating mga security consultant. May mga pa Mr. M pa kayo dyan? Yung mga drama ninyo. Ako, nagdududa talaga ako dito sa gumagawa nitong lumantad eh. Nakiusap si Mr. M na baguhin ang boses para hindi makilala ng mga dating kasama dahil madalas siyang makausap noong aktibo pa ang kongresista sa Kamara. Nangyari niya ang meeting ilang araw matapos lumantad ang 18 nagpakilalang dating Marines at umano'y bagman ni Ko. They reached out to some of our team members looking for jobs. And dahil nga kasamahan namin dati, sabi ko, sige kung tulungan ko sila magkaroon ng trabaho. Pero hindi anya nila kinagat ang alok na 200,000 pesos na advance payment para sa trabaho bilang VIP protection security. Dito anya binanggit ng siyam na dating security personnel na doon na lang sila sa kumupkop sa 18 dahil sa alok na... Ito pa ang matindi ha. Ewan ko na lang ha. Siya lumantad siya ngayon. Hindi siya nagpapakita ng mukha. Ang kagrabihan pa nito, baka ito pa yung papaniwalaan ng administrasyon. Aray ko. Yung mga 18 ex-Marines na nagpapakita ng mukha, hindi pinapaniwalaan. Tapos itong hindi nagpapakita ng mukha, kasi takot siya. Kasi ganyan naman talaga eh. Kung ikaw, meron kang nalalaman at ikaw ay matapang, magpakita ka ng mukha para paniwalaan ka. If you are for the country. Eh, itong mga 18 ex-Marines, lumantad sila because naawa na sila sa bansa at sa taong bayan. Yun ang kapanipaniwala. Eh, ikaw, hindi ka nga nagpakita ng mukha. Paano ka papaniwalaan? Tapos, ikaw pa siguro yung, pakikinggan ni Lacson. Yan ang nakakatawa. Naku po. Kasi dinidiscredit itong 18 ex-Marines. Hindi bababa sa 1 milyong piso. Sabi ni Mr. M na hindi niya idinidepensa si Zaldico pero exaggerated ang testimonya ng 18 Marines. Baka may exaggeration kasi, like I said, yung 18, isa doon was not even security, was a driver of somebody else, not of Kong Saldi. And then the others were also assigned to other people who were not doing work for former Kong Saldi, but doing work for somebody else. Kasama ang unang 18 at ang siyam niyang nakausap noong Marso, aabutan niya sa humigit kumulang 120 ang bilang ng security personnel na pinapasahod noon ni Ko. Pero may kanya-kanyang trabaho at naka-assign sa iba't ibang opisina at negosyo ng dating kongresista, maging sa kanyang mga miyembro ng pamilya at mga opisyal ng kanyang mga kumpanya. Kaya tamaan niya ang obserbasyon ni Senator Ping Lacson na hindi kakayanin ng ilang linggo lang kung bilyong-bilyong halaga ng pera ang i-deliver nila. At saka sa 120, hindi man everybody is active in every role kasi naka-compartmentalize sila for different roles eh. Aminado si Mr. M na napilitan siyang magsalita kaugnay ng meeting niya sa siyam matapos niyang makita ang isang post ni retired General Romeo Poquis na hindi tuloy ngayong Lunes ang kanilang aktibidad na inaasahan sana ang paglalabas ng second batch ng mga dating security personnel ni Ko para pagtibayin ang mga naunang pahayag ng 18 ex-Marines. Pangamba niya kasi baka balik ta rin na siya ang nag-alok sa siyam na huwag magsalita. Pakiusap niya sa mga dating katrabaho. They just stick to the truth. Aminin na nila kung sino nagbibigay ng pera sa kanila at magkano. Diba? Kasi hindi naman sila... Parang napapansin ko dito sa pattern na ito eh. Ang gusto nilang palabasin ngayon na itong mga 18 ex-Marines, merong nagpondo nito para lumantad. Yan ang pautot nila ha. Lalantad ang isang walang mukha na sasabihin na, oh yan oh, merong dating kasamahan rin nila na exaggerated yan, ganun, ganyan, wag na silang magsinungaling, ganun, ganyan. Alam mo, if only nagpapa-interview ka sa media na nakita yung mukha mo, mas maganda sana maniniwala kami. Paano yan? Hindi ka nagpapakita ng mukha. Tapos yung boses mo, hinahide mo pa yung boses mo. Di ba? Paano ka papaniwalaan yan? Ang maniniwala lang sa iyo yung administrasyon, sa totoo lang. Yung taong bayan, wala na. Lustay na at nakakaumay na itong mga pautot ninyong mga witness. Ano ba ito eh? Part 2 ito ni Madriaga eh.
out of the goodness of their heart nagsasalita. Aminin na nila that they are being offered money to talk, to sign and sing and dance to whatever tune the founder is paying them. Umaasa si Mr. M na mananaig din ang katotohanan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Ako sa totoo lang, nagdududa na ako dyan eh. Ako, ayokong pangunahan ha. Alam kong alam nyo ang aking, duda ko dyan. Duda ako dyan. Sino ba yung mga kalaban ng mga Duterte? Meron na namang gumagawa ng witness. Kasi, yan ang pinakamadali nilang gawin eh. Gumagawa sila ng witness. Kagaya dito ni, Madriaga, di ba? Gawa-gawa sila ng witness. Wala pang isang 3 araw o isang week. Wala na naniniwala kasi ang daming mga inconsistencies. Di ba? Lumantad ka. Hinahamon ka ng taong bayan, lumantad ka. Tingnan natin. Tingnan natin. Tapos punta tayo dito sa next topic natin. Itong PNP raw, naka-alerto sila ngayon kay Martin Romualdez at ni Cheese Escudero. Okay naman yan. Tingnan lang natin ha. Baka gimmick na naman ito, no? At pagkatapos doon, gawan na naman ninyo ng issue na malinis si Romualdez. Gawan na naman ninyo ng issue, di ba? Kasi sasabihin na naman nila, si Romualdez dumaan naman sa proseso eh. Talagang tinutugis siya ng gobyerno. Pero ano lang tayo, ha? Hope and pray lang tayo na seryoso po ang gobyerno nito. Kasi baka naman budol na naman ito eh. Ito, panoorin natin itong balita na ito. Kayo nang humusga. Naka-full alert ang PNP sa posibleng paglabas ng bansa ni dating Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Cheese Escudero. Live mula sa TV5 Media Center ng sa balita, si News 5 anchor Edwin Gaubok nagigpit ba sa mga airport at pantalan dahil dito? Well, Jiggy, nagsagawa ng Command Conference Interior Secretary John Vic Remulla kasama mga 50 opisyal ng PNP at mga affiliated units para higpitan o utos na higpitan ang pagbabantay sa lahat ng mga airport, mga seaport at mga coastline ng Pilipinas. Ito'y para masiguro na hindi basta-basta makalabas ang sinumang mayroong hold departure order or preventive hold departure order. Like for example, yung enforcement ng existing hold departure order laban kay Speaker Martin Romualdez at yung iniintay pa ng Interior Department kung sakaling payagan nga ng Sandigan Bayan na hold departure order laban kay Senate President Cheese Escudero at sa negosyanteng si Maynard Ngu. So, yung panginabangan. Pero in the meantime, may nagpapahanda na si Secretary Remulla ng alerto para hindi basta-basta makalabas ang sinumang inaabangan ng PNP at ng PNP Maritime. Ang kanila kasi binabantayan, gustong iwasan ay yung nangyari doon kay Alice Go na nakalabas through the back door, the southern back door, nung siya'y wanted several years back. Matatandang si Alice Go ay nakalabas sa pamamagitan po ng isang yate na ipuslit doon sa southern back door at nahuli na lamang sa Indonesia. Ang sabi ni Secretary Remulla, babantayan nila lalo ngayon ang mga coastline para kahit paano masigurado, although napakahirap ito, masigurado na hindi basta-basta may makakalusot sa pamamagitan ng Alice Go model. Anyway, ito po bahagi ng aming interview kay Secretary John Vic Remulla. Last Thursday, I had a command conference with all the regional directors, the general directorate of all the generals, all the provincial directors of the entire PNP are on full alert for the possible departure of the former speaker and the former speaker and the former Senate president. Because of the orders given by the Ombudsman, we will do everything possible to prevent their departure from the country. So that time, in short, the entire PNP is in alert. Well, Jiggy, saglitan ka lang yung pag-usapan kasi namin bahagya, yung kaso ni Zaldico na nung huli natin narinig nga, natigil doon sa border ng Czech Republic at ng Germany. Ang sabi ni John Vic Remulla, wala pa rin silang kasiguruhan kung ano status si Zaldico sa panahon ito. Pero inaalam pa rin nila kung meron nga ba siya o wala na Portuguese passport. Nung una kasi na-assume ng marami na meron siyang Portuguese passport or if not a Portuguese passport, at least a Portuguese investor's visa. So that is something that they're still trying to confirm. Ang dagdag rin ni Secretary Remulla, sana daw hindi tayo magsayang ng oras sa tinatawag niyang semantics, itong ginamit ng kataga, semantics, doon sa kung si Zaldico nga ba ay arrested or in detention or held by the Czech authorities. Basta raw malinaw, siya'y pinigilan na tumuwid ng border at siya'y hinawakan ng Czech authorities at least for some time. Pero kung ano status niya ngayon, yan pa, hindi natin alam. Jiggy. At Bok, may nabanggit ba si Secretary Remulla dun sa raid na nangyari sa isang KTV bar sa Pasig na sinasabi pag-aari ng pamilya ni dating Congressman Mike Defensor? Well, Jiggy, ginigiit ni Secretary Remulla na matibay daw ang ebidensya ng mga otoridad doon sa kaso ng asawa at saka anak ni former Congressman Mike Defensor. Pero lalahanin natin na yung Isa pa ito itong issue na ito na ni-raid raw itong negosyo ni Mike Defensor. Sa dami-daming mga negosyo bakit si Mike Defensor pa? Yan ang tanong. Sasagutin natin yan. Siyempre, isa kasi si Mike Defensor na nagsisiwalat
patungkol dito sa 18 ex-Marines. Si Mike Defensor rin ang tumutulong dito kay Orly Guteza. At ano ito matunog ang pangalan ni Mike Defensor kasi pumupunta yan sa mga rallies. At maraming naniniwala dito kay Mike Defensor. Kasi ako, napansin ko dito sa administrasyon na ito, kapag ikaw influential ka na kasi ito private naman ito ngayon kasi hindi naman ito congressman Basta ikaw isa kang influential na tao, kahit nga retired ito, marami kang taong bayan na napapaniwala. Kasi kapanipaniwala naman yung mga statements talaga ni Mike Defensor, no? Kilala ko naman sinusubaybayan naman natin itong pagkatao ni Mike Defensor Dati pa ito, di ba? Na hindi naman ito basta-basta magsasalita kung walang ebidensya. Kilala natin ito, si Mike Defensor, na isang matapang rin na nagsasalita against the government. So, anong ginawa nila ngayon? Diba? Ano yan? Proven and tested na yan. Itong, administrasyon na ito, kapag kumontra ka sa kanila, gagawan ka ng paraan para bigyan ka ng kasalanan. Sa kanya naman, negosyo. Primary unit na namahala dito sa operasyon nito ay NBI at hindi ang PNP. Pero be that as it may, ang sabi ni Secretary Remulla, meron daw corporate records that show. Ang sabi pa ng NBI, ito pa yung nakakatawa, ang sabi ng NBI, hindi raw ito pamumulitika itong ginawa nila. Hindi raw pamumulitika, pero ang target nyo talaga si Mike Defensor. Di ba? Wag na kayong pa-as if, wag na kayong magdrama-drama, ang obvious naman Di ba? Ang obvious naman na parang rest back ninyo yan kay Mike Defensor kasi maingay siya ngayon, di ba? Ownership of members of the family ni Mike Defensor as late as 2025. In reference daw to that is yung General Information Sheet o GIS na fina-file dapat ng mga kumpanya at mga korporasyon sa SEC every year. At ang latest daw, the last filing daw of 2025, ayon kay Secretary Remulla, nandun pa yung pangalan ni Julie Defensor bilang presidente at chairperson ng Zerin Development Corporation at yung anak nila na treasurer daw ng Zerin Development Corporation. That's according to Secretary Remulla. Ngayon, dagdag na rin dyan, ang sabi rin ni Secretary Remulla, maigi daw tanungin yung mismo mga babaeng naging biktima ng human trafficking doon sa tinatawag na Chicago Resto Bar, mga biktima ng human trafficking. Ang sabi ni Secretary Remulla kasi, sila mismo makapagtestigo raw na si dating Congressman Mike Defensor madalas nag-entertain ng mga bisita doon sa Resto Bar na yon kung saan ngayon na-affiliate niya sa human trafficking. Sabi naman namin, but being a customer... Ako kasi mahaba itong explanation ni Ed Lingaw Ang sa akin lang wag mo na tayong maniniwala sa mga akusasyon, aligasyon nila dyan, okay? Kasi hindi pa po natin napakinggan yung side rin ni Mike Defensor, okay? Kasi sa balita na ito sinisingit nila itong balita na ito. Basta ang ang point nila dito ngayon is itong patungkol kay Romualdez. Si Romualdez dapat yung bantayan Dapat yung bantayan talaga na hindi makalabas at na-freeze na daw yung asset niya. I hope lang na hindi yan gimmick. I hope lang di lang gimmick lang yan. At ito naman atin pong ire-react sa pagmamayabang nitong si John Vic Remulla. Handa na raw siyang maging presidente. Nagpapatawa ka ba, John Vic Remulla? Ito. Panoorin niyo itong balita na ito. Being president is everyone's dream, but I don't know if the people are ready for me or if I know I'm ready for the job, but I don't know. Sabi niya, ready na raw siyang maging presidente. Hindi niya alam kung ang taong bayan ay ready na ba sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, John Vic, please. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman